Noong 1982, hindi makapaniwala ang mga opisyal ng CIA sa kanilang narinig mula sa isang hindi nagpakilalang kausap sa telepono nang sinabi nito na isang CIA agent ang pasikretong nagbibigay ng mga sensitibong impormasyon ng US government sa mga spy ng China kapalit ang malaking halaga ng pera. Subalit mas lalo silang nagulantang na makumpirma na hindi lamang basta-basta CIA agent ang nasabing taong nagtataksil sa kanila, kundi isang high-ranking officer na mahigit 3 dekada nilang inakalang nagsisilbi sa CIA ng tapat, subalit isa palang double agent para sa China. Paano niya naitago ang kanyang sikreto ng mahabang panahon at paano siya nabuking? Ito ang kanyang mapangahas na true story. Mr. Para sa mga intelligence agencies ng US, ang dekada 80 ang isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng bansa sa ngalan ng pangkalawakang seguridad. Sa katunayan, mula sa nasabing dekada, 14 na mga espiya ang nahuli na nag-ooperate mismo sa loob ng mga pinakasensitibong ahensya ng Amerika. Sa panahon na ito, bagamat ang nooy Soviet Union ang tinagurian na katunggali ng Estados Unidos, isang bansa mula sa malayong silangan ang tahimik at unti-unting pinalalawak ang kanilang galamay upang mapalawig ang impluensya sa iba't ibang nasyon habang nagsusupply ng mga top secret classified information pabalik ng sarili nitong teritoryo. At ito ay ang bansang China. Ngunit bago pa man tumaas at lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang higanting bansa na US at China, naging magkaalyado muna ang dalawa hindi lamang sa larangan ng kalakalan, kundi pati na rin sa ngalan ng digmaan. At sa panahon ng pagkakaibigan pa ng dalawang nasyon na ipanganak, si Larry Wu Tai-chin. August 17, 1922, ipinanganak si Larry sa Beijing, China. Laki sa marangyang pamilya si Larry dahil ano pa makatanggap ito ng mataas na edukasyon. Fast forward sa taong 1943, ang binatang Larry ay isang top student sa isa sa pinakaprestihiyosong universidad sa China, ang Yenching University. Dahil sa kanyang pagiging dalubhasa sa 3 dialektong Chinese at expert level na English, ang Languages and Economics graduate na si Larry ay na-recruit ng US Army bilang isang translator noong World War II. Matapos ang nasabing gyera, nakilala ni Larry ang isang dagngangalang Mr. Wang at naging malapit ang dalawa. Mula sa mga malalim na pag-uusap ng bagong best friend ni Larry, napag-isipan nilang dalawa na bakit hindi gamitin ni Larry ang kanyang talento sa mga dialekto at experience sa military upang isalba ang nooy lumalalang diplomasya sa pagitan ng China at Amerika. Agad naman na bumenta ang ideyang yun kay Larry at di nagtagal, ipinakilala ni alias Mr. Wang si Larry sa security officer ng Chinese government. At dito marahil nagsimulang gamitin ng China ang talento ni Larry para sa kanilang mga politikal na ambisyon. Bagamat binigyan ng nasabing security officer ng trabaho si Larry bilang isang staff ng konsulado ng US sa Shanghai, China, lingid sa kanyang kaalaman, ang tinuring niyang mabait na estranghero ay nagtatrabaho pala para sa Chinese Communist Party. Kahit na para sa binatang Larry, unang hakbang ito para sa adhikain niyang pagandahin muli ang relasyon ng dalawang bansa, walang kamuwang-muwang ang binatang gamit na pala siya bilang isang espiya dahil parte ng kanyang trabaho ay mag-abang ng balita tungkol sa mga politikal na hakbangin ng US at i-report ito sa kanyang mga superior. Taong 1950, muling kinuha si Larry ng mismong US State Department upang makipagtulungan sa US Army Services upang maging translator at interpreter noong Korean War. Sa mga oras na ito, may nakilala muli si Larry na may alias na Dr. Wang. Hindi ito si Mr. Wang na nakilala niya noong una. Dahil in charge si Larry na mag-interrogate ng mga bihag na Chinese na lumaban sa Korean War. Impormasyon tungkol sa kung ano ang kinakain hanggang sa kondisyon ng kanilang pamumuhay ang tinatanong ni Dr. Wang sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, nag-iba ang linya ng tanungan ni Dr. Wang at pilit na inaalam mula kay Larry kung sino-sino sa mga Chinese prisoners of war ang loyal pa rin sa kanilang bansa na China. At nang pakawalan na ng US ang mga Chinese prisoners of war pabalik ng China, ang mga umano'y loyal ay dinala na naman sa isang prison camp upang doktrinahan muli ng kaisipang komunista habang ang mga umano'y nagtaksil ay agad-agad na binitay. Matapos ang gera para sa kanyang serbisyo, binayaran ng US Army si Larry ng 2,000 Hong Kong dollars. At sa puntong ito, tila lumabas ang mga katangiang tuluyang nagpabago sa dating henyo, talentado at marangal na si Larry. Nang tumira saglit si Larry at ang kanyang asawang si Dory sa Hong Kong, nilustay niya ang kanyang perang kinita sa pagsusugal, pag-iinom at pambababae. Ganun pa man, dahil sa experience at expertise ni Larry, muli siyang tinawagan ng US para sa isang bagong assignment.
Sa mga oras na ito, pinadala siya sa Japan upang magtrabaho sa FBIS o Foreign Broadcast Information Service, isang sangay ng CIA bilang isang translator muli. Sa assignment na ito, pasikretong pinakikinggan ng departamento ni Larry ang mga radio broadcast ng China patungkol sa kanilang geopolitical na plano sa mga karatig bansa nito tulad ng Korea at Taiwan. At sa panibagong assignment, panibagong tao na naman ang umentrada sa buhay ni Larry at iyon ay si Oyu Kiming o kilala sa alias na Mr. Oyu. Sa kaibahan nung una, alam ni Larry na nagkatrabaho si Mr. Oyu sa Ministry of State Security ng China. At kung dati ay small time na impormasyon lamang ang kaya niyang i-provide, ang posisyon na ini-offer sa kanya ng CIA ngayon ay may access na sa mas mga sensitibong impormasyon na maaaring gamitin ng China kontra sa US. At sa loob ng 8 taon, nagkasundo si Mr. Oyu at Larry na magkita ng isang beses kada taon sa Hong Kong upang i-report ang mga impormasyong kanyang nakalap mula sa CIA. Pagpatak ng 1961, lalong umarangkada sa ranggo si Larry. At sa puntong ito, mag-ooperate na ang ngayon maituturing na ganap ng CIA agent sa pusod mismo ng US. Na-transfer si Larry sa California kung saan naatasan siya mismo ng CIA na mag-lead ng isang team upang mag-translate pa rin ng mga radio broadcast ng China tungkol sa kanilang propaganda. At dahil level up na ang kanyang posisyon, level up na rin ang consequence sa oras na siya ay mahuling nakikipagtulungan sa komunistang China. At dahil dito, level up na rin ang spy tactics ni Larry. Sa puntong ito, bukod sa panakanakang pagpunta niya sa Hong Kong upang mag-report kay Mr. Oyu, minsan sa isang taon, isang contact sa Toronto na nagngangalang Mr. Lee ang pinagre-reportan niya rin ng kanyang impormasyon. Isa ring panggap na Catholic priest sa New York na nagngangalang Mark Chung ang kanyang ready na takbuhan sa oras na magkahulihan sa California. Ngunit sa loob ng halos isang dekada, walang kamuang-muang ang US na inaanay na pala ang mismong pundasyon ng kanilang intelligence agencies. Pagpasok ng 1970, na-promote si Larry bilang isang fully pledged na analyst at translator ng CIA. Bilang protocol, dumaan sa matinding background check at lie detector test si Larry at tulad ng inaasahan, walang natagpuang nakakaalarma ang ahensya laban sa kanya. At dahil dito, nagkaroon na ng access ang patagong Chinese spy sa mga top secret US intelligence reports na siya namang direkta niyang pinapasa sa Chinese public security sa pamamagitan ng kanyang mga handlers tulad ni Mr. Oyu at Mr. Lee. Isa sa mga na-intercept na intelligence ni Larry ay ang planong pagpunta ng dating US President na si Richard Nixon sa China upang pabutihin ang kalagayan ng diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat nakatakda ang nasabing presidential visit ng 1971, 1969 pa lamang ay naibahagi na ni Larry ang impormasyong yon sa China. Sa loob pa ng 9 na taon, nagpatuloy sa pagsusuplay ng mga sensitibong impormasyon si Larry sa China. At sa puntong yon, nabayaran na si Larry ng CCP o Chinese Communist Party ng tinatayang $1.2 million. Ngunit sa kasamaang palad, umiral na naman ang matinding bisyo ni Larry. Majority ng pera niya ay nalustay sa Atlantic City at Las Vegas sa pag-iinom, pagsusugal at pambababae. Ganun pa man, matalinong Chinese businessman rin si Larry dahil nag-invest din siya ng mga properties sa Baltimore, Washington at nagbukas rin siya ng isang bank account sa Hong Kong na may lamang $200,000. Taong 1981, nag-retire si Larry sa kanyang posisyon sa CIA. Ngunit para hindi tumigil ang perang natatanggap niya mula sa kanyang mga handlers, patuloy pa rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho niya sa loob ng CIA upang patuloy pa rin na makakapag-supply siya ng impormasyon. Ngunit pagpatak ng 1982, tila naubos ang buenas ni Larry. Matapos na umuwi ng China at makatanggap ng honorary rank na Deputy Bureau Chief sa Chinese Ministry of Public Security, isang informant rin ang nakipagtulungan sa CIA na may codename na Plainsman ang nagtip sa ahensya na mayroong CIA agent na pasikretong miyembro ng Chinese Ministry of Public Security ang nang-iispiya sa kanila mula sa loob. Dagdag pa ng informant na umuwi ng Beijing ang naturang espiya noong February 1982. Nag-umpisa ang investigasyon noong April ng nasabing taon at matapos ang 6 na buwan ng evaluation at investigation, bumuo ang CIA at FBI ng isang team sa pangunguna ni Agent I.C. Smith upang hanapin ang traidor sa kanilang ahensya. Inassign ni Agent Smith si Special Agent Tom Caron sa kaso at pinangalanan itong Operation Eagle Claw. Sa puntong ito, walang ebidensya o ni isang pangalan ng ahensya tungkol sa espiya ang kanilang hinahanap. Ang tanging hawak lang nilang impormasyon ay isang Chinese na lalaking palaging pumupunta ng Hong Kong upang makipagkita sa kanyang mga kasabwat. Ilang buwan ang ginugol ni Special Agent Carson upang makahanap ng lead na maaaring magturo sa hinahanap nilang salarin.
Libo-libong pahina ng airplane records at pangalan ang sinuyod ng team ni Carson. Ngunit walang isang impormasyon ang nagturo patungo kay Larry. Sa puntong yon, malapit na sumuko si Special Agent Tom Carson. Ngunit pagpatak ng January 1983, isang telephone recording mula sa surveillance ng kanilang team sa Chinese Embassy ang kanilang na-intercept na bumuhay sa kanilang kaso. Ang laman ng naturang recording ay isang conversation noong February 5, 1982 kung saan isang Chinese official ang nag-report sa Chinese Embassy ng detalye ng kanyang flight papuntang China. Nang i-check ni Carson ang naturang flight, nag-match yon sa isang parte ng impormasyon mula sa tip ng alias Plainsman na nagsasabing ang eroplanong mismo na gamit na di umano'y Chinese spy ay bumalik rin ng US noong February 27, 1982. Walang sinayang na panahon, agad na hiningi ni Special Agent Carson ang listahan ng mga pasahero ng naturang flight. At isang pangalan ang lumitaw mula sa nasabing listahan, ang pangalan na nagmatch sa lahat ng katangiang sinabi ng tip ni alias Plainsman, at yon ay ang pangalang Larry Wu Tai-Chin. Dahil circumstantial at wala pang matibay na ebidensya ang CIA laban kay Larry, walang nagawa ang ahensya kundi man lamang ang dati nilang mahusay na empleyado. Pagpatak ng April 13, 1985, saka pa lang na-issue ang warrant sa FBI upang mag-install ng telephone at microphone surveillance sa apartment ni Larry. Sa loob ng 2 taon, mas karumal-dumal na mga bagay ang narinig ng FBI mula sa kanilang pagmamanman. Mga malalaswang pag-uusap ang kanilang narinig sa pagitan ni Larry at ilan niyang mga kalaguyo. Ilan ding mga civil na reklamo laban kay Larry ang naitala ng mga otoridad sa kadahilanang nananakit ito ng mga batang babae sa kanilang pamayanan. Bagamat walang opisyal na kasong naihain laban sa kanya, hindi muna umaksyon ng FBI hanggat hindi nila nahuhuli sa akto ng pang-eespiya si Larry. June 1983, isang muling tip mula kay alias Plainsman ang nagsabi sa CIA na ang naturang Chinese spy ay papunta ng Hong Kong at Macau upang makipagkita sa kanyang mga handlers. At ito na ang hinihintay na pagkakataon ng CIA at FBI upang masakote si Larry. Binuntutan ng grupo ni Carson si Larry papuntang Dallas Airport at na-intercept ang kanyang luggage. Bagamat walang nakitang kakaiba ang mga agents, isang susi na may Chinese characters ang kanilang nakita na may number na 533 sa ulo nito. Sa kanilang pagre-research, ang naturang susi ay para sa isang kwarto sa Qianmen Beijing Hotel na hotspot umano ng mga intelligence at spying activity sa China. Bagamat hindi pinayagan ng FBI at CIA na mag-operate sa China mismo, kinumpronta ng mga otoridad si Larry noong November 22, 1985. Kumatok mismo ang mga otoridad sa pinto ng apartment ni Larry at nagsabing gusto lamang makipag-usap ang US government tungkol sa isang posibleng leak ng sensitibong impormasyon. Sa kanyang dining room, kinausap ng masinsina ng mga otoridad si Larry at sinabing mayroong isang espiya sa pagitan ng 1970s hanggang 1980s sa loob ng CIA na posibleng nagkalat ng sensitibong impormasyon palabas ng ahensya. Walang nakuhang response sa mga otoridad mula kay Larry. Matapos ang ilang sandali ng awkward na katahimikan, ni-reveal na ng CIA at FBI agents ang kanilang bala laban kay Larry. Sinabi nila na alam ng US government ang kanyang mga paglalakbay papuntang Toronto at Hong Kong. Tulad ng inaasahan, mariin itong dininay ni Larry. At sa puntong ito, nilabas na ng mga otoridad ang kanilang alas, ang hotel room number 533. Tila nanigas si Larry sa kanyang kinauupuan at nagbutil-butil ang kanyang pawis. Agad na sinundan ng mga otoridad ito ng isang impormasyon na alam rin ng US government ang ginawa niyang trip sa Hong Kong noong September 1983 kung saan humingi umano si Larry ng $150,000 kay Oyu Kiming upang maging divorce settlements para sa kanyang ikalawang asawa na si Kathy. At dito na tuluyang umamin at kumanta si Larry sa mga otoridad dahil batid niya na wala nang paraan para makalusot sa sitwasyon na yon. November 23, 1985, tuluyang natapos ang Operation Eagle Claw. Sa kanyang paglilitis noong 1986, sinampahan ng kaso si Larry ng 17 counts of espionage, tax evasion, conspiracy at failure to report foreign financial and gold transactions. Ang hatol kay Larry ay guilty at nasintensyahan ng 133 years na pagkakakulong at bayad-anyos na umaabot sa $3.3 million. Ngunit pagsapit ng February 21, 1986, natagpuang wala ng buhay si Larry sa kanyang selda. Nagpatiwakal di umano ang dating CIA agent na espiya rin pala ng China sa pamamagitan ng pag-suffocate niya ng kanyang sarili. Ngunit marami ang nagsasabi na malaki ang posibilidad na may ibang tao o bansa na involved sa kanyang pagpanaw. Ano sa tingin nyo? Patunay lamang ang kwento ni Larry na naglipa na ang mga traidor at taksil sa paligid natin mga idol. Mapakaibigan man, kasintahan, maging mga kamag-anak,
Wala namang masama sa pagbibigay ng 100% na tiwala sa mga taong malalapit sa atin. Pero samahan din natin ang kaunting pag-iingat. Huwag nating ibuhos lahat. Dahil sa bandang huli, napakasakit isipin na dahil sa sobrang mong binigay na tiwala, ay nawasak na nga ang puso mo, na magapa ang mga mata mo sa kakaiyak, naubos pa ang ipon mo at naipundar mong ari-arian dahil sa sobrang tiwala sa isang tao na taksil naman pala sa'yo. Ngayon, kung ikaw naman ang bibigyan ng China ng $1.2 million para magtaksil sa Pilipinas at maging spy ng China, gagawin mo ba? Abay, magbigay lang ng inyong opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.